Kabangers, Kayanggaw, may kakaiba akong kwento ngayon na hindi lang takot ang dala, kundi alaala ng mga pangarap na kay lamig ng presyo kapag hindi mo inaalagaan ang puso at konsensya. Ito ang kwento kung bakit hihinto ang bawat isaw sa baryo namin at bakit ang korona na pinapangarap ng isang anak ay naging pasani na malapit ng magpasya ng buhay ng marami. Bago tayo maghukay ng malalim sa gabi at usok, sandali lang. Kung trip nyo ang ganitong klaseng kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang bell para hindi kayo mamiss sa susunod na kwento. Manatili kayo hanggang dulo, hindi lang ito takot, may pagmamahal at pagtubos din. Ako si Jelay. Bata pa ako noong unang beses na napatingin ako sa korona na nakababad sa papel dilihan ng entablado ng selebrasyon sa aming barangay. Alam nyo naman, maliit lang ang bahay namin, may kalderong palay sa tabi at isang ina na matagal nang nagpupuyat para lang mag-ipo ng kaunting halaga na sana'y madamay ako sa kanyang pangarap na hindi niya natakos. Panalo ka para sa akin, madalas niyang sabihin habang pinapantay ang kandado ng kanyang lumang drawer. Ikaw na ang tatapusin ang gusto kong sinimulan. Si Mimi, pinsan ko at kakariring kong kakampi, palaging nagtatawa kapag ako'y seryoso. Jelay, sisi, mag-practice ka pa, baka maipit ka sa gown mo, sabi niya habang tinutulungan akong maglatag ng tela sa likod ng bahay. Si Lolo Will, na parang laging may candy at kwento, ay may tinipid na payo. Huwag ka masyadang magmadali, may oras ang lahat, bongga. Pero may oras din para sa alon ng takot na dumating sa amin, hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa isang babae na dumating na may ngiting hindi pangkaraniwan at stall ng isaw na tila bang kinikilig kapag sumasayaw ang apoy sa ilalim. Donalyn ang pangalan niya. Dumating siya isang hapon na mainit pa ang hangin, nagdala ng mga karne at isang maliit na entablado para maglagay ng kanyang inihaw. Maganda siya sa paraang nagtitimbang ng atensyon, mataas ang kilay, tahimik ang ngiti, parang palaging may liwanag na nagmumula sa kanyang leeg kapag siya'y natatawa. Mabilis siyang naging sentro ng tingin ng aming baryo, lalo na't nagpa-enroll siya bilang kahalok din sa pageant. Hindi man siya taga rito mula pagkabata, biglang nabahira ng kulay ang entablado namin dahil sa kanya. Hindi ko maipaliwanag ang selos na sumagi sa akin, isang halong pangunguna at takot dahil ang isang parte ng akin ay alam na ang korona ay hindi lamang karangalan, ito ay pag-asa. Pag-asa para sa aming bahay, para sa inang kong walang tigil magbenta ng tuyo sa palengke. Nang magsimula ang mga sulyap ng kababalagan, maliit lang ang una. Isaw lang. Hindi kami mapakali dahil ang isaw ni Donalyn ay parang hindi napiprito ng tama. Tumitigil ang bawat isaw sa iniinit niyang grill. Duda namin sa teknika niya, sa uling, siguro may lahi ng isaw na hindi gusto ng apoy. Pero hindi ganoon kasimple. Ang mga tao nang bumili ng isaw niya ay nag-uwi ng kakaibang katahimikan sa muka. Parang may lumubog na bagay sa loob na hindi mabigyan ng salita. May nagsabi na may kakaiba sa hugis ng isaw. Iba ang sukat, parang may kulubot, anang isang kapitbahay na si Manong Ruel. Hindi namin ito pinansin ng malalim hanggang sa umagang may lumabas na isang aso na durugang katahimikan sa kalye at si Lolo Will ang unang nakita ng bakas sa liwanag ng buwan. Maliliit na pakpak na nagliliparan sa itaas ng mga sagingan. May pakpak, siya ang naupo sa sala, kumakapit sa leeg ng kanyang damit. At hindi lang basta pakpak ang kumikilos dyan, Jelay. May liwanag sa dulo ng mga pakpak. Tawa kami noon dahil kami ang tahimik ng baryo, pinapatawa dahil takot ang pinakamalapit na gamot sa gulat. Ngunit pagkalipas ng ilang gabi, nag-umpisa na ang mga panaginip ko ng isang babae na naglalakad sa tabi ng ilaw at lagi niyang bitbit ang isang maliit na bagay na kumikislap sa ilalim ng kanyang kamay. Mutsa ng kilyawan. Si Mimi ang unang nagsabi na sumangguni kami kay Manang Abi. Hindi pwedeng kami na lang ang mag-iwan ng problema, sabi niya. Basta't may nangyayari, dapat may ginawa tayo. Si Manang Abi, babaylan ng aming barangay, isang babaeng may mga galos ng karunungan sa magkabila ng kanyang mga kamay, nakatira sa maliit na kubo malapit sa balete. May punong balete na ang usok ay parang umuukit ng kwento sa hangin at lagi akong nananahimik sa turog ng mga dahon kapag kami naglalakad papunta roon sa gabi.
May mutsa July, aniya nang nakatingin sa akin habang nakapiring ang mga mata niya na parang nagbabantay sa mga lihim. May bagay na nagpapalakas sa mga nilalang na naglalakad sa pagitan ng gabi at umaga. Kung siya ay kumakain ng laman ng tao, kailangan natin ng ilaw na galing sa loob ng lupa. Isang mutsa mula sa bungkus ng saging na lumago sa lupang sinasapawan ng mga anito. Ano ibig sabihin yan, Manang? Tanong ko habang hawak ang palad niya. Ang hangin sa paligid ay mabigat, amoy uling at naiwang palay. Hindi basta-basta ang mutsa, hindi binibigay ng anito kung walang puso ang maghahanap, sabi niya at ngumisi na para bang alam niya ang lahat ng ikinikilos ng baryo. Kailangang maglakbay, kailangan ng tanong, at may makakatulong sa iyo pero malilito ka at matututo ka pa ring umasa sa tao. Gaya ng sinabi, dumating si Gavin sa susunod na araw. Hindi niya inihayag ang sarili bilang isang tao lamang. Naglalakad siya ng mabilis, medyo mataas ang tangkad, may buhok na parang hindi tumitigil sa pag-aayos ng sarili at may ngiting mahiyain. Si Gabi, tawag ng mga bata sa kanya kapag siya'y dumadaan sa kalsada. Pero ang totoo, siya ay tikba lang. Hindi ang malupit na karakter mula sa mga kwento ng matatanda, kundi isang nilalang na may guling ng kabayong nagiging binata. Siya ang may halo-halong biro at mga bugtong na parang candy. Matatamis kapag tama, nakakaltas kapag hindi. May mutsa sa loob ng taniman ng saging sa luma nating burol, ani Gavin sa akin nang nakabupo kami sa bangkong yari sa bato. Pero hihinging ka ng tanong. Kung hindi mo masagot, magpapalipad-lipat ang daan at mawawala ang ilaw. Anong klase ng tanong? Tanong ko, at may kaba. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa responsibilidad ng korona na nakadisplikado sa aking isipan. Mga bugtong, tugon niya. Mga bugtong na hindi gulay-gulayan. Pero may kondisyon. Hindi mo pwedeng isulat. Duda at panalig ang susi. Kami ni Mimi ay naglakad papunta sa burol kinabukasan. Ang gabi bago iyon ay may pag-ulan ng mga bituin, parang nagsimulang magbuhos ang mga mata ng langit. At ang hangin ay malamig. Hindi ako natutulog ng maayos, iniisip ko ang mukha ng ina na parang gawa sa kalawang mula sa pag-ihi. Ipinikit ko ang mga mata sa dilim at inisip ko kung ano ang handog ng mutsa. Isang proteksyon o isang bagay na kailangan mong isakripisyo. Ang taniman ng saging ay tahimik, ngulit hindi ganap na tahimik. May tunog na parang pag-iihip ng kaluluwa sa pagitan ng mga dahon. May pulang liwanag na pumapaimbulog kapag kumakapit ang hangin na malamig. Nandito na, bulong ni Gavin. Pinahinto niya kami sa isang puwang kung saan ang mga sanga ng saging ay bumukas na parang kurtina. Sa gitna, may isang maliit na hukay na sinasakop ng luntiang ugat. At sa loob nito, isang bato na may kinang na parang baymaylap na mata. Nakalagay ang mutsa, maliit, parang buto ng saging na pinakintab ng buwan. May isa pang pagsubok, sabi ni Gavin habang inilalagay ang kamay niya sa batong tumutunog kapag tinapik. Kung dadalhin mo ang mutsa palabas nang hindi mo nasagot ang bugtong ng balak, ang ilaw ay magiging abo sa unang uhaw ng aswang. Ibig sabihin nito, hindi kita pwedeng hubugin ng takot. Sagot ko, malakas ang tinig sa sarili kong pandinig. Nag-umpisa ang mga bugtong. Hindi ko mawari kung ano ang nangyari sa akin. Tila nagiging lihim ang mga tanong. Ang pinakauna ay hindi mo inaasahan, napakasimple. Ano ang humahawak ng lahat ng tao ngulit hindi kailanman napapawi? Pag-asa. Tama. May ngiti si Gavin na hindi ko kayang basahin. Tama, aniya. Karaniwan. Sumunod ang isa pang tanong na mas mabigat. Ano ang lumalakad at hindi nauubos, lumilipad at hindi nauulap? Napailing ako. Alaala, bungad ko. Tama ulit. Ang mga bugtong ay tila ba nag-uugway sa mga bagay na madalas kong iniiwan. Sa ikatlong tanong, napatigil ang aking paghinga. Ano ang bagay na inuuna mo na alisin bago mo bigyang sigla ang iba? Mga segundo ang lumipas bago ko magawa sagutin. Baka dapat ang pride manang. At may katahimikan. Hindi ko alam kung ang tama ay pag-asa o kaya ay pag-amin. Nang nakuha ko na ang mutsa, may isang kondisyon si Gavin. Hindi dapat ipakita ng diretso ang ilaw ng mutsa sa sinuman na hindi ninyo pinagkakatiwala. Ililigtas ka nito,
aniya. Ngulit ang ilaw ay hindi panluloko. Ito ay magpapakita kung sino ang tunay na kumakain. Nilagay ko ang mutsa sa loob ng bulsa ng saya ko at tinakpan ng tela. Ang kislap nito ay parang puso ng isda. May malamlam na liwanag na nagtatangkang umakyat sa balat ko. Bumalik kami sa baryo na pagod, ngunit may pag-asa. Ngunit hindi pa tapos ang mga bagay-bagay. Ang umaga ng sumunod na araw ay nag-umpisang may kakaiba. Sa isawan ni Donalyn, may isang linyang bagong bisita na parang hindi makausad. Isang nakasuot ng malalim na itim at may dalang maliit na basket. Kinuha niya ang isa, ngumiti at tinanong ang tao kung nais niya pa raw. Napatingin ako sa likod ng kanyang ulo at nakita ko ang anyo sa pagitan ng mga saging. Isang dilawang liwanag na kumikislap, mga pakpak na sumasayaw at ang isang tunog na parang kalabog ng lata sa malayong dagat. May kakaiba sa isawan niya, sabi ni Mimi ng mahina. Parang hindi ko maipaliwanag. Para sa tingin ko, may lumilipad na bagay ngayon, Mimi, sagot ko, at hindi siya ang tao na siya noong lang nang dumating. Nagsimulang kumalat ang tsismis ng mabilis, pati pulis lokal ay napabalita. May mga nag-ulat ng mga nawalang alaga, may mga umuwi walang muwang. May lumabas na kwento na ang ilang bumibili ng isaw ay umuuwi at nag-isa na lamang. Halos hindi na makausad ang kanilang katawan at parang may ginaw na sumasayad sa kanilang mga buto. Hindi naman kami naniniwala sa lahat ng kwento ng unang saglit, ngulit nang makita ko si Donalyn minsan sa gabi, nakatayo sa ilalim ng buwan at tila may kumikislap na bagay sa loob ng kanyang lalamunan para siyang nag-aalab ngulit malamlam sa isang beses lamang. Lumipas ang ilang gabi at may nangyaring hindi inaasahan. Nais namin na igapang ang isaw nila na baka puro tsismis lang at bakal sa uling. Ngunit isang gabi, habang ako at Mimi ay nag-aayos ng mga palamuti para sa pageant, may marinig kami. Ang tunog ng pakpak, malapit at may usok na hindi namin alam kung saan nagmumula. Nagtakbo kami palabas, nakita ko si Lolo Will na humahagulgol ng parang may ganoong sakit. Hindi ko alam kung bakit, Jelay. Pag-iyak niya, nanginig ang gabi at may mga tinig na nagsabing huwag mo nang ipilit ang ilaw. Ang ideya ko noon ay simpleng panlilito, hipno na gawa ng usok. Manang Abi, may paraan ba para subukan ang mutsa? Tanong ko nang nagmadali kami sa kubo. Siya ay naghahanda ng mga damo at mga butas ng palay, naglalagay ng mga marka sa lupa. May bisa ang mutsa sa tangi lamang. Kailangan mong ihayag bago ang dapit hapon at ibabad ang punyal sa katabing ilaw. Ngulit kung gagamitin mo ito upang sadyang kontrolin ang tao, mawawala ang ilaw at magiging abo. May hangganan ang lahat ng bagay. Mata ni Manang Abi ay puno ng seryosong babala. Naaalala ko ang mukha ni Donalyn sa entablado. Ang liwanag sa kanyang leg, ang hawak niyang isaw na tila hindi sumasagot sa apoy. Napuno ako ng galit at may takot. Kung manananggal siya, sabi ko sa sarili, hindi ko siya papayagang kunin ang korona nang walang kapalit. Ngulit hindi lang ito laban para sa karangalan, ito ay laban para sa kaligtasan ng aming baryo. Nagpakalat kami ng mga extra eyes, nagtalaga ng mga tao para bantayan ang entablado sa gabi. Ako ay nagdala ng mutsa at singit ko ang punyal na binasbas ni Manang Abi sa ilalim ng unan. Ngulit may isang pagkakamaling hindi sinasadya. Sa isang gabi, nang magtatagpo kami ng mga kapitbahay para planong iilawan ng lugar, may naglabas ng malaking bonfire na mabilis tumaas at sa gitna ng usok, ang mutsa ay nahulot sa lupa. Nakita ko si Mimi na nagmamadaling kunin ito. Huwag mo! Sigaw ko ng malakas nang makita kong ang ilaw ng mutsa ay nagningning ng labis at pagkatapos ay may sumingaw na usok na tila naglalaho lang ng mahinang hangin. Hindi namin alam na ang usok ay magdudulot ng kakaibang epekto. Hindi ito basta nakakaantok, parang may dala itong pagkamahina at pagkalito. Ang bawat tao na nahawakan ng usok ay biglang naging sunod-sunod ang kilos, hindi mapakali at may malalim na katahimikan sa mga mata. Si Mimi ay tumakbo papunta sa isang tuyo na bubong at doon ang nangyari. Isang boses na hindi niya kilala ang nagbulong, isang pamimilit na kumain ng isang bagay na tila inihaw at may ibang hugis. Ako ay tumakbo at hinila siya pabalik, ngulit sa sandaling iyon may sumigaw sa dilim. Hindi mo pwedeng sapilitang ilabas ang ilaw.
Isang tinig na ginapang ang gulugot ko. Nang bumalik ang liwanag ng buwan sa amin, nakita ko si Mimi na may hawak-hawak na isang pinggan ng isaw, ngunit ang hugis nito ay kakaiba, tila may parang kulubot na hindi ko masabi. Hindi ko binanggit ang bisang iyon ng malakas. Tinakpan namin ang buong bagay at tinangkang itago, ngunit ang konsyensya ko ay hindi mapakali. Alam ko na ang pag-asa ng ina ko ay nakasalalay sa korona, ngunit ang bayan ay mahalaga rin. Kung ang korona ko ang magiging sanhi ng pagdurusa ng iba, ano ang magiging halaga nito? Nagising ako kinabukasan na may pinunit na papel sa bulsa ng saya ko. Isang liham na 8 laman maliban sa isang piraso ng pag-asa para sa korona. Sa likod ng papel may marka ng maliit na pakpak. Naisip ko na si Donalyn. Hindi ko maisip kung bakit. Ngunit may ibang bagay na nagbago sa akin. Nadama ko ang bigat ng pagpili. Inisip ko ang mutsa sa bulsa at ang punyal na binasbas. Inisip ko si Mimi na ngayon ay tila may ibang liwanag sa mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-alala sa isang bagay na kailangan niyang gawin. Muling pumunta kami kay Manang Abi. May paraan ba para siguraduhin na hindi ako magkamali? Tanong ko. Kung magkamali ako, mawawala hindi lamang ang aking pangarap, kundi ang... Marami pa. Ang ilaw ay isang salamin, sagot niya. Ipinapakita nito kung sino ang may tunay na puso. Ngunit hindi ito hinuhudyat para maging hari ng lahat. Ang mutsa ay pwedeng gumising ng maliwanag na puso sa taong may pagnanais na isakripisyo. Ngunit hindi lahat ay handang sakripisyo ang bigat nito. Ang aking desisyon ay naging malinaw, ngunit hindi madali. Kailangan kong pumili. Panatilihin ang mutsa bilang proteksyon o gamitin ito para i-reveal kung sino ang tao sa likod ng pagbagsak ng baryo. Kung gagawin ko ito, may capacity ito na magturo, ngunit maaaring magdala ito ng kapahamakan kung mali ang paggamit. Pag-uwi ko sa bahay, nakita ko si Lolo Will na natutulog sa paa ng mesa, may hawak ng maliit na kahon ng isaw. Anong nangyari sa kanila, Lolo? Tanun ko at binigyan siya ng malamig na tubig. Sabi nila may awit na lumabas mula sa grill ni Donalyn kagabi at may mga nagising na hindi na kumikibo. Sumakit ang puso ko at tila may isang bagay na napunit sa akin. Hindi ko na kayang itago pa ang katotohanan. Kailangan kong harapin si Donalyn, ngunit hindi ako pupunta ng mag-isa. Kasali si Mimi at sa harap namin ay ang mutsa at ang punyal na may pangako ng liwanag. Sa gabi bago ang naka-schedule na pageant, nagtipon ang baryo. Ang entablado ay kumikislap ng mga ilaw, mga tao ay may suot na gawa sa lumang tela at kinis na ngipin ng panaginip. Nakita kong nakatayo si Donalyn sa gilid, tahimik at tila may hawak na maliit na bagay. Lumapit ako, may lakas ng loob na hindi ko inakalang mabubuo sa akin. Ano ang meron sa iyo, Donalyn? Tanong ko ng diretsyo. Bakit umiikot ang usok sa inyo? Bakit tumitigil ang isaw? Tumingin siya sa akin at sa mga mata niyang kayumangi ay may luha na hindi umagos. Hindi ako pumasok para manalo lang, sabi niya ng payak. May dala akong alaala ng lola. Siya ang dahilan kung bakit ako naglakad papunta rito. Kailangan ko siyang iligtas. May taimtim na pag-iyak sa kanyang boses. Hindi siya malamig na biktima ng kasamaan. Kung magkakaroon ako ng mutsa, pwede kong balikin ang bahagi ng buhay na nawala. Ang words na iyon ay nagpagulo ng loob ko. Hindi lamang siya nanggagaling bilang kalaban, kundi bilang tao na may sugat. Ngunit hindi ko rin papayagan na ang sugat niya ang maging sugat ng lahat namin. Hindi mo kailangang gawin iyon, sagot ko. Hindi kailangang maging katulad ng pangit ang paraan para mabawi ang mahal sa'yo. Ngunit siya ay ngumiti lang ng mapait at sa pag-ikot ng entablado may panahong biglang naging tahimik ang lahat. May narinig akong parang pag-aspas ng pakpak sa itaas. Maya-maya ay nagdilim ang liwanag ng entablado at isang usok ang dahan-dahang bumaba, tila umaabot sa mga upuan. Ang mga tao ay napahinto at sa gitnang dilim may isang anino ang nagbago. Tumayo sa entablado ang isang anyong babaeng hulma ng gabi. Hindi ko maintindihan kung ang mga Mata ko ay niloko dahil sa takot. Mulit ang pagkakakilanlan niya ay parang isang sigaw sa puso ko. Donalyn. Hindi ko nakuha ang buong pangyayari. May nag-ingay, may tumakbo, at may ilang sumigaw. Ngulit ang huling naalala ko bago maliit na naglaho ang scene ay si Mimi na tumalon sa harap ko.
May hawak na maliit na pinggan at doon parang naglaho ang mundo sa pagitan ng pag-ikot ng liwanag at pag-agos ng malamig na hangin. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa dibdib na nagbabaon ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi ko masabi kung ano ang nasa isip ng lahat noon. Alam ko lang na ang mutya sa bulsa ko ay nagningning ng husto at parang may nagbabangon mula rito. At sa ilalim ng buwan, may tanong na kailangang sagutin. Kung paano mapipigilan ang pawis ng baryo na matuyo sa liwanag ng pagkakamali, at kung sino ang tunay na magsasabi ng katotohanan kapag ang isaw ay tumitigil at ang gabi ay kumakanta ng mga lihim. Hindi pa tapos ang aming kwento. Nagdilim pa ang paligid nang humagulgol ang hangin at muling nag-umpisa ang kaguluhan. May mga kamay na humahawak sa puso, may mga tao na nagkikiskisa ng tingin, hindi ang takot lang ang naglalakbay sa kanilang mga mukha, kundi ang kalituhan at isang bakas ng panlulumha. Tumingala ako at nakita ko ang maliit na pinggan na hawak ni Mimi. May abo sa gilid at may isang peraso ng tinapay na tila sinipsip ng lamig. Nakatindig siya sa harap ko at ang kanyang mga mata ay malabo. Parang nananatiling buo ang loob niya, ngunit nakita ko ang bakas ng dugo sa dulo ng kanyang palad, isang gasgas na hindi malaki pero sapat na para magparamdam ng kahinaan. Sinubukan kong hilahin si Mimi palayo. Mimi, bulong ko, tinatakpan ng kanyang bibig at dahan-dahang binuhat siya sa bisig. Tayo na. Hindi siya tumalima ng walang pag-aalinlangan. Umaalon siya ng isang maliit na ingay at tinitigan ng entablado. Huwag mo akong iwan, sabi niya at tumayo siyang parang naipuwesto ng isang marupok na tapang. Sa gitna ng kawalan ng liwanag, ang mutya sa bulsa ko ay nagningning muli. Mahina sa simula, saka lumalala, parang isang puso na pumipintig sa dilim. Ginalaw ko ito at ramdam ko ang init na umaakyat sa aking mga daliri. Hindi ito simpleng palamuti. May bigat ang paghinga ng bagay na iyon. Napatingin ako kay Donalyn na nakaluhod sa entablado, ang anyo niya ngayon ay parang sining ng dalawang kaluluwa, siya at ang anino ng isang lola na tumutunog sa isang lumang awit. May humabol sa entablado. Ilang kabataan ang tumulak at nagkagulo, may mga sigaw na nagsasabi ng mga pangalang hindi ko maintindihan. Ngunit ang boses na umalingawngaw sa aking loob, hindi ito nanggaling sa kanilang bibig. Ito ay parang usok na bumubuo ng salita, ipakita. Naalala ko ang sabi ni Lolo Will na parang naalala ko rin ang pagmamana niya. Ang ilaw ay isang salamin. Ipinapakita nito kung sino ang may tunay na puso. Ngulit ang mutya ay Hindi lamang nagpapakita, ito ay tumutulak. At ngayon, sa ilalim ng malamlam na buwan at nagliliparang mga parol, naramdaman kong tinutulak nito ang aking kamay patungo sa desisyon. Nilabas ko ang mutsa. Hindi ako umalis sa entablado, hindi ako tumakbo. Ang tao sa paligid ay parang napaatras, may espasyong nilikha ng pagtingin nila. Iba ang nararamdaman nila, parang nadaraman nila ang bigat ng isang bagay na hindi nila nakikita. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan inilapit ang mutsa kay Donalyn. Hindi ko sinadyang ipakitang ako ang may hawak, sadyang kailangan kong i-redirect, hindi para litisin, kundi para ipakita. Umabot ang liwanag ng mutsa sa balat ni Donalyn at sa isang iglap, nagliwanag ang entablado tulad ng salamin na binasag. Hindi sa paraan ng pagkasira, kundi sa paraan ng pag-unawa. Hindi mga lihim ang lumitaw, hindi sa paraang mapanghusga, kundi alaala. Nakita namin lahat ang isang tanawin. Si Donalyn, ilang taon na ang nakaraan, bata pa, may lolo o lola na naghahabi ng tela, nagturo ng tugtugin habang humusay ang apoy ng grill. Nakita namin ang mga kamay ng matanda na yumuyukod, nakita namin ang mga buntong hininga, ang isang sigaw na napalitan ng pag-awit. Hindi ito palabas ng kapangyarihan, ito ay pelikula ng puso. Humuhuni ang mga tao, may mga mata na nagdumilat, hindi ng galit kundi ng pakikiramay. Nakita rin namin ang mga gabi na nag-isa si Donalyn sa likod ng kanyang grill, umawit ng mga lumang lalabay habang niluluto ang isaw. Ang awit na sinasabing nagdudunot ng katahimikan sa mga natutulog. Ngunit habang tiningnan namin ang alaala, unti-unti ring lumitaw ang sandaling nalimot. Isang anino na dumating sa likod ng kanyang lola, isang pangako na binigkas sa pagnanasa. Naglakad si Donalyn patungo sa isang sulok ng memorya,
at may hawak na maliit na kahon, maliit at matigas, ang parehong kahon na nakita ko sa kamay ni Lolo Will kahapon. Huminga ako. Hindi niya sinasadya, bulong ni Mimi mula sa aking bisig, mahina at may halong pag-iyak. Ginamit niya ang awit para maalala. Hindi niya ginusto, hindi niya sinasadyang. Ngumiti si Donalyn, kalungkutan ang sumagi sa kanyang labi. Ayaw kong mawala siya. Nagpaupo siya at nagsama-samang pumayat ang kanyang balikat. Hindi ko inakala na kailangan ko lang siyang marinig muli. May mga pumapalakpak ng galak at may mga nagtitimitiling galit. Ang baryo ay nahati. Nagtungo si Lolo Will sa entablado, nagmadali, ngulit may mga taong humadlang sa kanya. Nagtataka kung ano ang gagawin ng matandang ito na may hawak ng maliit na kahon ng isaw. Ngunit ang kanyang muka, napakatimple. Naglabas siya ng malalim na buntong hininga at tumingin sa akin. "Alin ang tatanungin mo?" sabi niya, at tumahimik. Ang lutang na alaala ay hindi basta-basta. Minsan, kapag inabuso, kumukuha ito, at hindi iyon makikita ng mga mata lamang. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. Kinuha ni Lolo Will ang pinggan sa kamay ni Mimi, pinunasan ng abo at inalok sa akin ang maliit na kahon na dati niyang tinatago sa ilalim ng mesa. Ang mutsa ay salamin, pinaliwanag niya, at ang kanyang Tinig ay kumikilos tulad ng isang lumang bow na kinakakapan ng karaw. Ngunit bago pa man ito naging salamin, ito ay isang kasunduan. Ang nagbigay nito ay hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kapalit. Kapag ginamit ang mutsa upang buksan ang nakalimutang pinto at bawiin ang isang buhay, may kailangang ilaan. Hindi palaging dugo ang hinihingi. Minsan tinatanggal nito ang tinig. Minsan, ang mga alaala ng iba ang pumapasok upang punan ng puwang. Hindi natin dapat hinahayaang mag-isa ang sinuman sa ganoong pag-ulan. Hindi ko alam kung paano lumabas ang mga salita na iyon mula kay Lolo Will at nakaabot sa akin na parang lambat. Ang mutsa sa aking kamay ay kumurot at nakaramdam ako ng malalim na pagdadalawang isip. Kung ganoon nga, ang katahimikan ng mga natutulog, ang mga nagising na hindi na kumikibo, maaaring kapalit ng pagbalik ng isang nawawalang kaluluwa. Ang awit ni Donalyn ay hindi lamang nag-aanya ng alaala, ito ay nagbabayad. Nanahimik ang lugar, may ilang pumaling, may iba na bumagsak sa tuhod at nagdasal na lamang sa tahimik na paraan. Mga kamay, mga bibig, may hawak sa unwinding ng hanggaran. Si Donalyn ay lumuhod at inalalayan ni Mimi, ngunit malamig pa rin ang kanyang mga daliri. "Ano ang dapat nating gawin?" tanong niya, ang tinig niya payapa ngunit may pagod. Hindi ko sinasadya, pero hindi ko rin kaya na ibalik siya kung ibig sabihin nung... Hindi ko tinapos ang tanong niya. Alam ko sa puso ko ang direksyon. May paraan para pigilan ang mutsa, hindi sa pamamagitan ng pagwasak nito sa publiko, kundi sa pag-uwi sa pinagmulan ng kapangyarihan nito. Kailangan kong malaman kung sino ang nagbigay nito sa Donalyn at bakit napunta ito sa aming baryo. Kailangan ko ring protektahan ang mutsa mula sa paggalaw ng galit. Pinikit ko ang mga mata at nagdesisyon. Hindi ko hahayaan na magpatuloy ito sa ganitong paraan, sabi ko ng tahimik at naramdaman kong tumigas ang aking tinig. Kung may kapalit, kailangan nating harapin ang kapalit ng may kalinawan at may awa. Tumayo ako, pinilit kong magmukhang matatag at inilagay ang mutsa sa ibabaw ng entablado sa harap namin. Hindi ko ito itinaboy, hindi ko rin ito itinanggi. Ipinakita ko ito para malaman ng lahat na iyan ang sibol ng problema. Hindi ko ito sisirain dito, sabi ko sa mga nakapaligid. Kung papatayin natin ang liwanag ng walang pag-unawa, mawawala ang lahat sa atin. Haharapin natin ang pinagmulan at hindi ang tao. Sa sandaling iyon, may isang matandang babae sa gitna ng karamihan ang lumukso at sumigaw. "Bakit sa atin? Bakit sa amin nagtatagpo ang sakit?" Tumalon siya at ang kanyang tinig ay nagpakawala ng lahat ng bigat na ipinon ng maraming taon. May ilang sumigaw pabalik, may galit, may takot, ngunit unti-unti ring nag-iba ang tono. Hindi kami nag-usap ng maraming salita. Ang liwanag mula sa mutsa ay patuloy na nagbabadya at ang gabi ay parang nag-iipon ng lakas para sa susunod na hakbang. Hawak-hawak si Mimi sa aking braso, nanginginig ngunit nagkakaroon ng tapang. Si Lolo Will ay tumingin sa akin ng may paghanda sa mukha.
Parang inaasahan niya na ako ang magdadala nito sa isang lugar na hindi namin pa nalalakbay. Kung pupunta ka, sabi niya, huwag kang mag-isa. At tandaan, ang Mutsa ay hindi nilikha para maghari, kundi para magpahayag. Bumaba ang buwan ng dahan-dahan. Sa paligid namin, ang mga tao ay nagsimulang mamili. May ilan na magtatangkang magtanggol kay Donalyn. May ilan naman na magtatangkang maghigante. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Hindi na namin kayang itabi pa ang kaguluhang ito sa ilalim ng lamesa ng katahimikan. Kumuha ako ng punyal, ang maliit na punyal na lagi kong dala, pangako mula sa isang araw ng pangako, at sinubukan kong ipadama sa sarili na ito ay hindi sandata kundi sagip. Hahakbang kami papunta sa pinagmulan, sabi ko kay Lolo Will at sa mga tumitindig ng may tapang. Hindi upang paghatulan si Donalyn, kundi upang iligtas ang bayan. May ilang nagbuntong hininga at may isang bata na tumilawak ang tinig habang sinasabi, "Sama ako." At dahil sa ganoong saglit, nagpasya ang ilang matatanda na sumunod. Ang entablado ay nag-iba mula sa lugar ng palabas patungo sa isang pampang ng desisyon. Ang Mutsa ay nananatili sa ibabaw nito, kumikinang ng mahina, at ang ami ng mga puso ay nag-iisang humahawak ng bagong layunin. Alamin ang katotohanan, tapusin ang kapalit, at ibalik ang baryo sa panaginip ng tahimik. Hindi pa tapos ang aming kwento, ngunit ang landas na tatahakin ay malinaw. Pupunta kami sa pinag-ugakan at dala namin ang isang ilaw na maaring magtama o magwasak. Humakbang kami palabas ng liwanag ng mga parol, palapit sa madilim na daan na patungo sa bakuran ni grill ni Donalyn. At habang naglalakad kami, narinig ko sa aking puso ang panalangin ni Mimi. Hindi isang paghingi ng hustisya lamang, kundi isang panalangin para sa awa. Ang gabi ang sumaksi, at ang Mutsa ay nanginginig sa loob ng aming pagkakahawak. Lumubog kami sa amoy ng uling at pinaghalong mantika nang makarating kami sa bakuran ni Donalyn. Mga bakal na grill na naghuhumiyaw ng init kahit wala ng apoy. Mga pilak na sipilyo ng manok na nakatirig pa sa karne. At isang bakal na plato na may natitirang mantikang nangitim. Ang ilaw mula sa Mutsa ay nagmimistulang maliit na buwan sa gitna ng kaguluhan, humahagik-gik sa anino ng mga kawayan at tolda. Si Donalyn ay nakaupo sa hagdanan ng kanyang bahay, basang buhok at mga mata na sinusubukang magmuni. Sa kanyang kandugan ay may nakabalot na tela, maliit at magaan, tila isang bagay na ginagamit para magbalot ng pagkain o, sa diwa ng Noche Buena, para magpunla ng alaala. Nang makita niya kami, sinabi niyang naglakad na ang mga paa niya, ngunit nananatili ang bigat sa dibdib. Dinala siya rito ng isang lalaki, ang bungad niya nang hindi muna lumingon. Hindi ako muna nagtanong. Sinabi niya na kung papakainin ko ito sa kanya, babalik ang nawawala. Nagtinginan kami ni Mimi at ni Lolo Will. Hindi ko narinig agad ang tugon mula sa iba. Ang gabi ay tila nagbukas ng isang espasyo kung saan ang mga salita ay nagpapabigat. "Hugutin mo," mahinang sabi ni Mimi at nilabas niya ang kamay na nangangapa patungo sa balot. Ano ang nasa loob? Dahan-dahan nilabasan ni Donalyn ang isang maliit na bagay na hugis itlog, mga babad sa isang uri ng alikabok na may kinang. Para bang bato, pero hindi. Sa ibabaw nito, sa lihim ng mga bitak, may mga pulang ugat na kumikislap kapag sumipa ang hangin. Parang dugo na tumatakbo sa ilalim ng balat. Hindi ko mapigilang huminga ng mas matagal. Ang Mutsa ay hindi lamang malamlam, parang may pulso. "Ano ang tawag niyan?" tanong ng isang babae mula sa madla. May kinis sa kanyang tinig, halos panahoy. Ayon sa lalaki, sabi ni Donalyn, ito raw ay Mutsa, pero ibang tawag din daw ang ibinibigay nila. Sinabi niya na ibabalik nito ang itinaboy sa akin, ang anak ko. At hindi na naipagpatuloy. Napaluhod siya, parehong nag-iisa at lumubog sa kahiyaan. Lolo Will tumayo at lumapit. Humawak siya sa bagay at nang ipit ang kanyang mga daliri, parang may tunog na pabulong mula rito. Hindi isang wika, kundi tunog ng mga bato na nagtutulakan. "Hindi ganito ang magaganap," sabi niya sa mababang tinig na parang nakikipag-usap sa isang lumang kilala. "May tanda rito na nakita ko dati, noon pa man, noong panahong kami bata pa. Hindi mo sinasabi na?"
Ako'y nagtanong at naramdaman ko ang malamig na snap ng hangin sa aking likod. May 3 guhit, paliwanag niya. Isang bilog na napapaligiran ng 3 maliit na arko. Sa aming lahi, iyan ay tanda ng mga naglalakbay sa sapa, mga taong nangangako ng pagbalik, subalit humihingi ng kapalit. Ang mga matayang bayan ay napalibutan siya, naghahanap ng paliwanag, ngunit sa kaalaman ni Lolo Will ay may bigat na panibagong pag-iingat. Noong unang panahon, patuloy niya, may mga nag-aalay ng anting-anting sa tabing ilog. Sila'y hindi lamang tumitimbang ng biyaya at dusa, sila rin ang nangongolekta ng mga nawawala. At sinong nangako sa iyo nito? Tanong ko kay Donalyn diretsyo. Isang matandang lalaki. Hindi ko na siya nakita ng maliwanag, parang nababad sa ulan. May kapote na ginawa sa mga dahon at may marka sa pulso niya. 3 arko, tulad ng nasa mutsa. Napabuntong hinga siya. Sinabi niya, ipakain mo sa kanila na sinusubukan mong ibalik. Hindi mo kailangang magtanong ng iba. Sabi niya rin, mayroong bayad. Napakatahimik ng sandaling iyon. Ang bayad, ang salitang iyon ay umalingawangaw sa aking isipan. Hindi ito basta isang halaga ng palay o manok. Hindi rin ito basta maliit na bagay na maibabalik sa kalye. Ang bayad na sinasabi ng mga matandang kwento ay madalas na masalimuot, malalim at naglalaman ng kahulugan na hindi agad mababayaran ng isang tao lang. May sinasabi ba tungkol sa kung paano ginagamit? Tanong ni Mimi na pilit pinipigil ang pag-iyak. Ayon sa kanya, ani Donalyn, ininjeksyon niya ng isang patak sa loob ng tela tulad ng halamang pinapatuyo. Sinabi niya na ilalagay ko lang ito sa ilalim ng una ng taong nawala, 3 gabi, at babalik daw. Ngunit bago pa man ang 3 gabi, nagising ang mutsa at kumislap. At hindi na ako makahinga ng maayos. Ang anak ko! Muling huminto siya, ngunit ang sabi niya ay puno ng pagsisisi. Tiningnan ko ang mutsa muli. Sa ilalim ng liwanag, may maliit na guhitan na para bang inukit, hindi lamang sa gisag kundi tulad ng pag-utos. Huminga ako ng malalim at pinisil ang mga labi. Kailangan nating sundan ang bakas ng lalaki na iyon, sabi ko. Hindi para hatulan si Donalyn, kundi para malaman kung ano ang nilagay niya rito at kung bakit napunta sa aming mga kamay. At paano natin siya hahanapin sa gitna ng ulan at gabi? Ang tanong ng isang lalaki mula sa gilid. May bakas, sagot ni Lolo Will. Siya'y nag-iiwan ng abo. Abo ng kampo. Abo na may amoy ng tubig tabang at alugbati. Kung susundan natin ang amoy, marahil dadalhin tayo nito sa tabing ilog o sa lumang kuweba sa Bato Dalaga. Nagtinginan kami. Ang Bato Dalaga ay isang lumang pok, isang hukay sa gilid ng burol na pinaniniwalaang daanan ng mga naglalakbay noong araw. Dito raw dadaan ang mga anino ng dagat tuwing kabilugan ng buwan at dito rin nagkakatipon ang mga matandang kwento. Hindi ito lugar na pinupuntahan ng mga walang plano. Hindi tayo papunta doon ng walang ilaw, sabi ni Mimi at bahagyang napatingin sa mutsa. Pero hindi natin pwede dalhin ito ng malayang. Maaari itong magpukaw ng masamang mata. Nagpasya kami ng payoklubong walang formalidad. 3 ang sasama agad. Ako, si Lolo Will at si Mimi. May mga iba pang nag-aalok. Ang batang lalaki na nagsabing sama ako mula kanina, ang isang matandang babae na nakaumayos pa rin ng alarahanin sa muka, at isang tagatag-alaga ng kabayo na may mabigat na kamay. Tinanggap ko ang kanilang kalooban at hiniling na manatili ang iba sa baryo upang bantayan ang mutsa at upang maging tulay sa mga sumunod na araw. Nakatakda kaming lumakad sa ilalim ng buwan. Ang landas patungo sa Bato Dalaga ay palubog sa mga talahiban at maliliit na puting bulaklak na parang hindi pa nalalasap ng gabi. Sa bawat hakbang, parang umiingay ang mutsa, hindi tunog na may anyo ng salita, kundi pagkaantig sa balat. Ang liwanag mula rito ay tumititig sa aming mga mukha, at sa mga sandali ay parang nararamdaman ko ang mga mata ng maraming bagay sa paligid. Mga insekto, mga kuliglig, mga lihim ng mga punong niyog. Kung may kapalit, sabi ni Mimi sa akin ng malapit, ano sa palagay mo ang hinihingi nito? Buhay? Alaala? Kalayaan?
Hindi ko sinagot agad. May mga damdamin sa akin na hindi pa handang ilabas. Sa halip, tumingin ako sa Lolo Will na naglalakad ng mabagal ngunit may tiyaga. Hindi lahat ng kapalit ay nahuhulog sa mata. Sagot niya, mabigat. May mga bayad na nagiiwan ng bakas sa loob ng puso. Kung gugulatin natin ang pinagmulan, dapat nating ihanda ang ating sarili na tumugon hindi lamang sa ano ang binigay nila, kundi sa kung ano ang hinihingi nila bilang presyo. Umabot kami sa gilid ng sapa kung saan may natabing damo at pulbos na maputi. Doon, ang bakas ng apoy Ay ang malinaw, maliliit na binting na apoy na parang may inihaw na latag sa lupa. May mga bakas ng sapak at mga butil ng abo na may natitirang pulang hilo. Naglakad kami ng tahimik, sinusundan ng bakas hanggang sa napunta kami sa ilalim ng isang punong namumulaklak na may maliliit na dahon na bumababa tuwing kinalaw. Sa puno, may mga ukit, 3 arko na nagdudugtong, ang parehong tanda na nakita namin sa mutsa. Doon, munting sabi ni Mimi, nagturo sa isang hugis buto na nakabaon sa lupa, katabi ng bakas. May maliit na tela na nakatali dito at sa loob, isang piraso ng papel na mamasa-masa ngulit may pangalan. Isang pangalan na pamilyar sa dila ko noon. Marcos. Marcos, paulit-ulit na binigkas ng batang kasama namin na pumapasok na parang isang lihim. Marcos ang pumunta sa baryo, ilang linggo na ang nakalipas. Palaging nakatingin sa ilog. Di umano'y nag-aalok siya ng tulong sa mga nawawalan. Ngunit lagi siyang naglilihim. Lolo Will humigop ng malalim. Ang mga naglalakbay na ganito, sila'y hindi basta-basta nagsisigaw ng pangalan. Nagbibitiw sila ng mga pangakong malalalim. Kung siya nga ang nagdala, dapat nating hanapin ang kanyang bakuran. Siya'y malamang na umaalaw sa mga baybayin, sa pagitan ng damuhan at bato. Sinundan namin ang bakas hanggang sa tulay na gawa sa peyak na tabla, na humahantong sa isang makipot na landas na patungo sa baybayin. Doon, ang ilog ay kumakalat sa liwanag ng buwan. Ang tubig nito ay tila kumukupas sa paligid ng perlas. Mga isda na kumikislap sa ilalim ay para bang nagtatago. Sa pampang, nakita namin ang mga palong tinangay ng alon, mga palara at kabibi na may anino ng mga marka. At sa buhanginan, may mga bakas ng paa, marami, magkakaiba ang laki, na walang direksyon na tiyak, ngunit may iisang tampok. Isang maliit na ukit ng 3 arko sa tabing ng isang bato. Huwag natin itong sayangin, sabi ko at tumitiklop ang aking mga daliri sa hawak ng mutsa. Kung ang pinagmulan ng mutsa ay nasa pagitan ng sapa at dagat, naroon din ang sagot. Ngunit bantayan ninyo, ang mutsa ay naguudyok. Huwag nating hayaang maghari ang galit o kawalan ng pag-unawa. Bago kami magpatuloy, napatingin si Mimi sa likod. Sa liwanag ng baryo, sa mga bahay na tila natutulog at sa anyo ni Donalyn na nananatuling nakaupo sa hagdanan ang maliit na balot sa kanyang kandugan. Ang mga mata niya ay nagdudulot ng pag-iyak na hindi pagkatapos ng salita, kundi isang pag-iyak na sumisiksik sa loob, puno ng pagtangkang humugot ng kapatawaran. Kung makikita natin ang lalaking ito, sabi ni Mimi, hindi ako maghahangad ng paghuhukom. Hihilingin ko na lamang na ipaliwanag niya kung bakit niya ito ginawa. At kung may kapalit siyang hinihingi, sasabihin ko sa kanya na hindi namin matatanggap ang anumang mitihing magpapahirap sa iba. Tumango ako. Sa likod ng pangakong iyon, may isang pahiwatig ng pag-asa, na kahit sa gitna ng gulo, may kakayahan pa rin ng tao na pumili ng awa. Tinahak namin ang baybayin at habang lumalalim ang gabi, ang liwanag ng mutsa ay nagsimulang magbago. Minsan Ay parang asol, minsay nagiging pula, at sa ilang saglit ay naging mistulang malabo. Sa isang sandali, naramdaman ko ang parang pagsipsip ng hangin, parang may inilulunok ang paligid na liwanag. Nagdahan-dahan kami at tumigil. Sa harap namin, sa dulo ng bakuran ng baybayin, may maliit na dambuhalang bato na nagtatayo ng parang bunganga. Isang kuweba na palihim na humihiyaw kapag ang alon ay kumakapa sa loob. Narito yata, bumulong si Lolo Will. Ang bato dalaga. Ang mutsa ay kumislap ng malakas.
at sa loob ng sandaling iyon ay para bang nagbubukas ang hangganan. May malamig na simoy mula sa bunganga at dala nito ang amoy ng bahura, posporo na natunaw at isang bagay na mas mabigat, ang amoy ng luha at pag-aala. Sa loob, mula sa madilim, may narinig kami, isang tinig na tila galing sa loob ng mismong bato. Hindi ito salita, kundi isang pagyapos, parang paalala ng isang kasunduan. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang mutsa. Alam kong sa sandaling pumasok kami, hindi na naming maaaring isauli ang gabi na ito. Ngunit sa kabila ng takot ay may ibang bagay, isang tapang na hindi ko matukoy. Para bang ang baryo mismo ay humihinga sa aming likod at nag-asa na makukuha namin ang sagot bago muling sumiklab ang munting liwanag nito. Handa na ba kayo? Tanong ko sa mga kasama. Tumango silang lahat at sabay-sabay pumasok kami sa lagusan ng bato. Pinasok ng mutsa ang aming landas na parang ilaw ng gabay. Ngunit sa bawat hakbang, nagiging mas mabigat ang pag-ibig sa pagitan ng liwanag at ng dilim. At pakiramdam ko na may humihintay na hindi lamang pagbabalik ng anuman na nawala, kundi isang sukat ng pagkakaunawaan na maaaring magbago sa amin. Hindi pa tapos ang gabi, at sa bunganga ng bato dalaga, ang matandang lihim ay nakabitin, nag-aabang kung kami ba'y karapat-dapat. Sa loob, ang hangin ang nag-iiba ng bigat, parang bawat hakbang ay kumakain ng tunog. Ang mutsa ay kumikislap, inilalapat namin sa dingding ng bato ang liwanag nito, at nakita namin ang mga ukit, mga kurba na nagmimistulang mga alon, at sa gitna ang tatlong arko na pamilyar sa amin. Ang mga ukit ay naglalabas ng malamlam na apoy ng alaala. Mula sa kadiliman may gumalaw, hindi umahon mula sa lupa, kundi lumutang mula sa anino ng hangin, isang anyo na parang tao at parang dagat rin. Basa ang buhok, ilang hibla ng lomot ang bumitak sa balikat. Ang muka ay malinaw ngunit hindi matanda, hindi batang tao rin, parang isang nakulong na tanawin. Tinatawag ninyo ako. Ang tinig niya ay mahinahon at tulad ng pagdaloy ng tubig. Mga naglalakad na may dalang liwanag. Inakyat ninyo ang mga ugat ng aking katahimikan. Tumigil kami at naramdaman ko ang pag-igting ni Lolo Will sa tabi ko. Hindi ng galit, kundi ng pag-iingat. Si Mimi ay humipa ang hininga. Ang maliit niyang kamay mahigpit pa rin sa balot ni Donelyn. Ikaw ang nag-aalok sa ilog. Ikaw ang kumukuha ng mga nawawala. Ngumiti siya ng bahagya, at ang ngiti ay parang bahagyang pag-ulan. Ako ang Naglilinis ng mga nawawala. Ako ang tumatanggap ng mga sumpa at pigahati. Hindi ako manguusig. Hindi rin ako mabuti. Ako'y isang daanglin pangako. Anong ibig sabihin nun? Tanong ni Mimi, at sa tinig niya ay may titig na hindi magpapadala sa pangako. May mga bagay na hindi na mababalik, sinabi ng lalaki. Ngunit may paraan upang makuha ang isang piraso ng nakaligtaan. Kapalit ay isang alala. Isang alala mula sa puso ng humihingi. At ang mutsa, tumungga ang siya sa liwanag na hawak namin, ay sandata at susi. Nagliligtas ito, ngunit hinihingi nito isang utang. Nagingingit sa akin ng dugo. Hindi namin ibebenta ang alala ng sinuman, sabi ni Mimi ng matatag. Hindi kami kukonsinte sa paghihirap ng iba para mabawi ang nawala. Ang lalaki tumitig sa kanya, at sa isang iglap, ang mga mata niya ay naging dagat, malalim at malamlam. May mga pusong handang magbayad, wika niya, at may mga pusong tatanggi. Ang mundo ko'y umiikot sa mga desisyong iyon. Tila napakalalim ng sandali, ang mutsa ay nanlilimahid ng sinag. Naiisip ko ang mga nawawalang muka sa aming baryo, mga kung kanino naming iniiyak at inihahandog ang aming panalangin. At bigla, nang walang malakas na galaw, naglabasan mula sa sahig ng kuweba ang isang maliit na bagay. Isang kabibe, punit ang gilid, sa loob nito ang isang maliit na tela na may siping ng isang tao. Isang guhit, isang palamuti na may 3 arko. Ito ang marka. Humupa ang anyo ng lalaki at tinuro ang kabibe. Ito ang simula, wika niya.
Hindi ako mandirigma at hindi ako Diyos. Ako'y tagapagpahinga ng nawawala. Kung pipiliin ninyo, susundan ninyo ang bakas na ito. Hindi para palitan ng alaala, kundi para makita ang katotohanan na nakapaon. Ngulit mag-ingat, ang katotohanan ay may dagat na kasama. Humawak ako sa mutsa ng mas mahigpit. Sa mga mata ng aking mga kasama, nakita ko ang parehong takot at tapang. Hindi namin nalalaman kung ano ang hihingin sa amin ng landas na iyon. Ngunit alam ko na kung may pag-asa pa, ito ay magsisimula sa loob ng maliit na kabibe na iyon. At sa aking hanggaran namin na huwag magbayad ng alaala para sa kapalit ng iba. Tumindig kami at sabay-sabay naming sinunod ang bakas na inilabas ng kabibe. Isang direksyon palabas ng kuweba, ngunit hindi pabalik sa dati. Ang gabi ay parang huminga, at sa labas, ang alon ay nagbigay ng isang huni na gaya ng paanyaya at babala ng magkakasabay.